So buksan natin po ang ating mga Biblia sa aklat po ng Pilipos, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7. Philippians chapter 4 verses 6 to 7. So ang sabi po dito, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus." So ito po yung atin pong pagbabasihang passage sa Bible, which is ito po yung ating message sa umagang ito. So galing po ito sa salita ng Panginoon. So ang title po ng ating mensahe sa umagang ito ay "Take It to the Lord in Prayer." So nabasa po natin ang Philippians chapter 4 verses 6 to 7. At dito po sa passage na ito, ipinapakita po sa atin yung ilang mga katanungan. Ano po yung mga tanong na ito? Bakit ba tayo dapat nananalangin? O why we should pray? Pangalawa, paano ba tayo dapat manalangin? Paano daw po ba dapat tayo nagpe-pray? Pangatlo, ano ba ang epekto ng panalangin sa ating buong pagkatao? So meron po palang nagaganap o epekto yung pananalangin po sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Naalala ko po yung sinabi, yung isang quotation na 7 days without prayer makes 1 week. Sa Tagalog po ay 7 araw na walang panalangin, gagawin nito ang isang tao na mahina. So kaya maaring marami po sa atin ngayon ang nakararanas po ng panghihina, baka nakukulangan ka na ng panalangin. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, "Manalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso." Dahil yung kanyang mga alagad ay sa halip na nagpe-pray, sila po ay natutulog. Ba pwede 1 oras lang makasama ko kayo sa pananalangin dahil ang espiritu ay malakas, subalit ang laman ay mahina. Kaya kung wala po tayong daily dose of prayer, yung pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang sabi po ng salita ng Panginoon, madali po tayong madaig ng tukso. So kaya kinakailangan po nating laging naka-in-tune sa Panginoon, lagi po tayo nasa kanyang presensya sa pamamagitan po ng ating mga pananalangin sa Panginoon. Dahil mahina po ang laman, subalit ang banal na espiritu, ang espiritu po ay napaka-powerful at napakalakas. So kaya lagi po natin itong i-avail sa ating mga buhay, sa pang-araw-araw po nating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Naalala ko po yung isang hymnal na "What a Friend We Have in Jesus." So maaring iba, hindi po ninyo alam kung sino ang nag-compose nito, pero ang pangalan po ng lingkod ng Diyos na nag-compose nito ay si Joseph Escriben. So si Joseph Escriben po ay isinilang noong 1819. So maaring ito yung panahon na nakrumpong epidemic katulad ng nararanasan natin ngayon na virus o yung coronavirus. Sa kanila po, yung panahon nila, yung epidemic po naglumalaganap nung panahon na yon ay yung bubonic plague. So ngayon sa panahon natin, pandemic, buong mundo. Pero sa kanila po, yung panahon nila epidemic, doon lamang po sa parte na yon, ng lugar na yon sa Europa, na kung saan doon kumalat po yung bubonic plague at saka yung typhus sa Ireland. Marami rin pong pinatay na mga tao na tumagal din ng ilang mga taon bago po napuksa ito pong karamdaman na ito. At ito po si Joseph Escriben ay lumaki po na isang Kristiyano at isang debotong mananampalataya yung kanyang pamilya. At siya po ay isang edukado at siya po ay meron pong kaya sa buhay. Pero isang araw po ay dumating yung trahedya sa kanyang buhay noong ang kanyang girlfriend ay nalunod. At ito po ay dispiras pa naman ang kanilang kasal. Kaya gayon na lamang ang pagdadalamhati nitong si Joseph. Dinamdam niya yung pagkamatay ng kanyang girlfriend. At nandun po yung sakit, yung pagdadalamhati ng kanyang kalooban na wala po siyang ibang ginawa kundi ang hanapin at masumpungan yung kaaliwan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. At nasumpungan niya ang kaaliwan ng Panginoon, kaya dito po sa madilim na ito na yugto ng kanyang buhay, yung kapayapaan ng Panginoon ang nagpahupa ng kalumbayan o yung kalungkutan ng kanyang puso. At pagkatapos po ng trahedyang ito ay iniwan ni Joseph yung Ireland at siya po ay nagtungo sa Port Hope, Canada. At dito niya ginugol ang kanyang panahon at oras sa paglilingkod sa Panginoon at pagtulong sa ibang mga tao. Kaya po siya ay nakilala at siya po ay tinagurian o siya po ay binansagan na Good Samaritan o Port Hope. So dahil po
po sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, nakilala siya sa kanyang pagtulong, sa kanyang paghahayag ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, siya po ay naging isang tinagurian na Good Samaritan o Port Hope. At pagkatapos, ay dumating na naman po ang trahedya sa kanyang buhay dahil ang kanyang nanay ay nagkasakit. So dahil ang kanyang nanay ay nasa Ireland, ay ito po ay kanyang sinusulatan araw-araw at pinalalakas sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. At isang araw, sinulatan niya ang kanyang nanay, no? Nagpadala siya ng sulat at doon po sa kanyang sulat ay nandoon po yung isang tula. At doon po sa unang istansa ng tula na ito ay ganito po ang mababasa natin. Ang sabi po doon sa tula na yon, what a friend we have in Jesus, carry everything to God in prayer. Kaya naging popular po yung awit na ito. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. So medyo mababa yung tono, yung pagkakakuha ko dun sa tono ng kanta. But makikita natin dito na marami po sa atin ang nakakaalam ng awiting ito. At alam po natin na sa unang istansa pa lang ng awiting na ito ay marami na po sa atin ang napapalakas at marami na po sa atin ang nai-encourage, no? Dahil tayo po ay nanlulupaypay, pero dahil po sa awiting na ito, what a friend we have in Jesus, ay muli po tayong lumalakas yung nanlulupaypay nating mga kaluluwa. So kaya mula sa katotohanan ito, no, sa awiting ito na binasa ko po sa inyo kanina, ay ipagkatiwala po natin yung ating mga kabigatan sa Panginoong Diyos. Yung mga kabigatan po natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Yung mga problems natin, yung mga worries, yung mga troubles natin, ipagkatiwala po natin sa Diyos sa panalangin. So ganito din po ang naranasan ng church sa Pilipos. Halos sila po ay magkawatak-watak dahil po sa pagpasok ng marami pong mga bulaang tagapagturo. So yung mga bulaang tagapagturo na ito ay gusto nilang wasakin ang gawain ng Panginoon. Kaya naman si Apostle Paul ay sumulat sa kanila para itong mga kapatiran natin na nanlulupaypay, no, para itong mga kapatiran natin na natutokso na silang tumalikod at maaring nandun na rin po yung pag-aalinlangan sa kanila at yung iba naman po ay mga nagrereklamo na, ay nandun po si Apostle Paul, pinalalakas po sila. Sa kabila ng si Apostle Paul ay nakabilanggo din. Ano po, siya ay nakabilanggo sa Roma. Pero sinulatan niya yung mga taga-Pilipos para palakasin ang kanilang loob, para po sila i-encourage ano po sa kanilang kalalagayan. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, napakahalaga po yung pag-i-encourage po natin sa bawat isa. Hindi ho ba pwede tayong maging instrumento ng Panginoon para magbigay ng encouragement sa kanila para itong mga kapatid natin ay muli po silang lumakas sa ating Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ganito po ang ginawa ni Apostle Paul. Sa kabila na siya ay nakabilanggo, sa kabila na siya ay may kinakaharap na kaso sa Roman government, ay ganun na lamang po ang kanyang pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Dahil hindi po papayagan ni Apostle Paul yung mga kapatiran po ay manlupaypay, mag-alinlangan, yung iba nandoon sa pagrereklamo dahil sa mga problems na kanilang pinagdaraanan, pero nandito po ang lingkod ng Panginoon upang sila po ay palakasing muli sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Kaya sinulat niya po yung Pilipos chapter 4 verse 6 to 7. Ang sabi po sa Tagalog, huwag kayong mabalisa. Naalala ko po yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 14 verses 1 and 2. Sabi niya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. For it were not so, I would have told you that I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, sabi ng Panginoon. Siya'y muling babalik and receive you to myself so that where I am, there you may be also. So napakagandang pangako ng Panginoon sa atin, na wag tayong mabalisa, wag tayong magulumihanan, sapagkat sabi ng Panginoon, meron siyang inihandang napakagandang lugar para sa atin. Wag tayong mapagod sa paglilingkod. Wag tayong mapagod na gumawa po ng mabuti. Wag tayong mapagod na ipabatid sa mga tao yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Tayo po ang tagapagsalita ng Panginoon, di ho ba? Tayo ay gagamitin ng Panginoon para maging blessings din po sa ibang mga tao. Dahil tayo po ang instrumento ng Panginoon. Sinugo niya tayo. Inutusan niya tayo na abutin po natin itong mga taong ito. Pero kapag dumarating po
minsan yung pagkabalisa sa atin, nandito po yung comfort natin, yung salita ng Panginoon na nagsasabi sa atin na huwag tayong mabalisa, kundi tungkol sa anumang mga bagay. So, inababalisa natin yung maraming mga bagay sa mundong ito. Sa halip na mabalisa tayo, sabi ng salita ng Panginoon, hinihingi ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ito po yung napakaganda rito, no? Na tayo ay laging lumapit sa Diyos sa panalangin. Kaakibat dito yung pagpapasalamat araw-araw sa Diyos sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa buhay natin, mga negatibo man o mga positibong bagay man, ay ipagpasalamat natin ito sa Panginoon. Dahil ang lahat ng yan ay nagkakalakip-lakip para ho sa mga nagmamahal sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito, negatibo at positibo, ay nagkakalakip-lakip po yan. They were joined together, no, para po mag-contribute sa ikabubuti nating mga nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po yung sikreto dito eh. Kaya po tayo nakapagpapatuloy dahil unang-una, meron na po tayong pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po sa binasa nating passage, no, sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, ano ba ang nakita natin dito sa passage na ito? Tatlong bagay, di ba, sa kanina na nabanggit po natin. Ano po yon? Bakit ba tayo nananalangin? Kasi ang tema po ni Apostle Paul dito, pananalangin. May kabalisahanan ba tayo? Sabi ng salita ng Diyos, tayo ho ay manalangin. Kaya, bakit po tayo nananalangin? Ano ba ang ating mga ipinapanalangin? Ano ba ang epekto ng panalangin sa ating buong pagkatao? So talakayin po muna natin yung isa, yung unang puntos na bakit ba tayo nananalangin? Totoo po na we spend time in prayer because prayer is a relationship. Kapag sinabi po nating relationship, there is a mutual yung pagkakaisa, no, ng dalawang bagay. Ibig sabihin po, kung merong relationship, nandun po yung tinatawag nating friendship, di ba? Kapag meron pong friendship, nandun po yung relationship. Kapag meron pong relationship, nandun po yung friendship. So sa anumang larangan po, lahat ng bagay po nagsisimula sa pakikipagkaibigan. So lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay na pinagmumula ng relasyon, lahat po ng yan ay nagsisimula sa pakikipagkaibigan. So marami ho tayong mga kaibigan. Ikaw, meron ka bang kaibigan, kapatid? No? Alam natin, lahat po tayo, meron po tayong kaibigan. Kaya alam natin ang definition ng salitang kaibigan, mga kapatid. No? Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon na hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. So meron bang alipin na kinukonsulta ng kanyang Panginoon? Hindi ho ba? So ano lang ginagawa ng alipin? Naglilingkod sa kanyang Panginoon. Kung anong gusto niyang kanyang Panginoon, yun ang kanyang gagawin. Pero ang sabi po sa atin dito ng salita ng Panginoon sa John chapter 15 verse 15, ang sabi po sa atin dito na hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. So tuloy natin. Ano sabi pa po ng ating Panginoong Hesus? Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. So napakaganda po pala ng relasyon natin sa Diyos. Hindi na po isang alipin, kundi isa na pong kaibigan. Bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon sa atin yung lahat ng mga bagay na narinig niya sa kanyang Ama. So ang Panginoon po ay naghahayag. Sinasabi ng Panginoon sa atin na kanyang mga kaibigan yung lahat ng mga bagay na narinig niya sa kanyang Ama. So sino ho dito na hindi naglalaan ng panahon sa kanyang kaibigan? Alam natin na lahat tayo, mga kapatid, naglalaan tayo ng panahon natin sa ating mga kaibigan, di ho ba? At kapag nandoon na po yung pagkukwentuhan, nandoon na po yung mga biruan, nag-uusap, no? Nag-uusap sa isa't isa. So nandoon po yung relasyon ng dalawang magkaibigan. So bilang magkaibigan, hindi lamang po tayo nakikipag-usap o hindi lamang natin kinakausap o nakikipagkwentuhan tayo sa ating mga kaibigan, kundi bilang kaibigan, mahal din natin yung ating mga kaibigan. Di ho ba? So sabi nga, greater love hath no one than this, that a man gave himself for his friend, or he died for his friend. At ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay namatay para sa kanyang mga kaibigan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin dahil itinuturing po tayo ng ating Panginoon na tayo po ay kanyang kaibigan. Ang sabi po ng salita
dito ng ating Panginoon, tinatawag ko kayong mga kaibigan, o itinuturing tayo ng Panginoon na kanyang mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig niya sa kanyang Ama ay sinasabi niya sa atin. Di ba kapag yung magkaibigan nag-uusap, sa pag-uusap nila, may mga bagay na ipinagtatapat sila sa isa't isa na hindi naman natin ipinagtatapat doon sa mga taong hindi po natin kaibigan. So yung mga sikreto natin ay ipagtatapat po natin sa ating mga kaibigan. Parang katulad din po ito dito sa sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, yung lahat ng mga bagay na sinabi sa kanya ng kanyang Ama ay sinasabi niya po sa atin. Ipinagtatapat niya po sa kanyang mga kaibigan. Kaya dito, sa sinasabi po sa atin dito ng salita ng Panginoon, sinasabi po sa atin ngayon dito, sa umagang ito, mga kapatid, na humanda ka. Humanda ka bilang kaibigan ng Panginoon. Bakit? Kasi ipapahayag sa iyo ng Panginoon yung mga pagpapala, yung mga himala na hindi mo sukat akalain na darating sa iyong buhay. Handa mo na bang tanggapin yung mga himala na yan na mangyayari sa buhay mo? Yung mga pagpapala na yan na nakalaan para sa iyo, na matagal mo nang hindi natatanggap. Bakit? Kasi hindi intact ang iyong relasyon sa ating Panginoon. But today, sinasabi po sa atin ngayon dito ng salita ng Panginoon, bilang kaibigan, ang sabi po dito ng salita ng Panginoon ay ipinagtatapat niya, sinasabi niya, ang lahat ng mga bagay na narinig niya sa kanyang Ama. I believe ito po yung plano ng Diyos sa atin. I believe na ito po yung gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, i-reveal niya sa atin. Ano po? Kaya, kapatid, humanda ka kapatid sa mga pagpapalang ito. Humanda ka kapatid sa mga miracles na ito na mangyayari sa iyong buhay. Patuloy lang tayong maging intact sa ating Panginoon. Patuloy lang tayo sa ating relasyon sa Kanya. Tayo ho'y magpakainit sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, lalo na po sa ating pananalangin. Huwag nating pabayaan yung ating panalangin. Huwag na po itong uundap-undap na kung saan wala na po tayong prayer sa buhay natin. Ang tagal-tagal na po nating Kristiyano, pero ang prayer life natin ay hindi po ganong kasigla. But this morning, mga kapatid, ay muli po tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. At sinasabi sa atin dito ng Panginoon, humanda ka bilang kanyang kaibigan. Sa iyong pananalangin, ihahayag ng Panginoon sa iyo yung mga bagay na gusto niyang ipahayag sa iyo, yung mga bagay na narinig niya sa kanyang Ama. I believe ito po yung mga pagpapala. Ito po yung mga miracles na matagal mo nang inaantay sa iyong buhay. Ang sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, ang sabi po dito na call to me and I will answer you. So sabi po dito, manalangin ka at sasagutin kita, sabi ng Panginoon. At hindi lamang yon, I will show you great and mighty things which you do not know. So kaya matindi po, no? So alam natin na ito pong pandemic na ito na dumating sa atin, ang akala natin negative ang mangyayari sa atin. Na ako po bilang lingkod ng Panginoon, hindi ko na po alam kung ano ang mangyayari sa amin dahil wala pong gawain. Ba't alam po ninyo yung surprise ng Panginoon kung papaano siya nag-iingat at kumakalinga sa kanyang mga lingkod? Masosurprise po tayo doon sa pagpapala ng Panginoon. Na hindi niya tayo pinabayaan. At ngayon nga, mas maganda pa nga yung nakwarantin tayo, di ba? Ang dami nating mga blessings na natanggap mula sa Panginoon. Kaya sabi po sa atin dito, call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Ano po ba itong mga great and mighty things na ito? Nung panahong ito po yung mga Israelita nung sila po ay in exile doon po sa Babylon. Kaya yung great and mighty things dito na sinasabi ng salita ng ating Panginoon ay yung mga miraculous prophecy na magaganap sa bansang Israel, na sila ay muling ibabalik sa kanilang sariling bayan sa Israel, doon po sa Jerusalem, dahil sila po ay in captivity ng Babylon na siyang powerful nation noong mga panahon na yon sa pangunguna po ni Haring Nebuchadnezzar. So ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan po ni Jeremiah na merong napakatinding plano ang Diyos sa kanyang bayan at mamamangha yung kanyang bayan sa gagawin ng Diyos sa kanila. At ito'y pinahayag ng Panginoon sa pamamagitan po ng lingkod ng Diyos na si Propeta Jeremiah. Sa panahon natin ngayon, ano po yung great and mighty things na ito? Ano po ba ito? Katulad nga po ng sinasabi ko po sa inyo kanina, mga pagpapala ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo pagpalain, di po ba? Yan po ang gusto ng Panginoon, to bless us, to anoint us, to strengthen us, to encourage us, to listen to our prayers, to answer all our
our longings and petition to God na kung saan, sabi ng salita ng Panginoon, ma-overwhelm tayo sa gagawin ng Panginoon sa panahon po natin ngayon. Wala pong pandemic sa Diyos para hindi niya maibuhos ang kanyang pagpapala sa atin. Wala pong karamdaman na hindi po nating kinakaya na kung saan kayang-kaya ng Diyos na tayo pagalingin. Kayang-kaya ng Diyos na ibuhos ang kanyang pagpapala, ang kanyang favor sa kanyang mga anak. Kaya patutulang po tayong mag-yield sa Panginoon. Matutulang po tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong dumulog sa Kanya. Patuloy tayong makipag-ugnayan sa Kanya sa ating panalangin. Huwag nating hayaan na yung prayer life natin ay uundap-undap. Kaya dito po sa ating church, sa CGBC, ilang days na po tayo sa ating prayer shield. Ang tagal na po natin. Almost 3 months na po tayong nagpe-pray. Araw-araw, walang patid. Patuloy. And I believe, inihahanda po tayo ng Panginoon sa dakilang blessings na naghihintay po sa bawat isa sa atin na patuloy na humahanap at patuloy na nagtitiwala sa ating makapangyarihan at buhay na Diyos. At sinasabi po sa atin dito na great and mighty things are the priceless, the awesome, the indescribable blessings of a living life that is dedicated to God. Kaya nagwo-worry ka pa ba sa iyong buhay sa umagang ito? Kung ikaw ay kaibigan ng Panginoon, hindi ka na mag-aalala dahil ang Panginoon ang bahala sa iyo. Ang sabi nga ng Panginoon, don't worry about anything, but pray. Ang sabi ng Panginoon po sa atin dito, ito daw pong pagwo-worry ay tulad ng pair of glasses na kapag hiningahan mo yung lens ng mainit o mainit-init mong hininga, magkakaroon po ito ng malabong usok na kapag meron pong usok yung yung salamin po natin, hindi na po natin makita yung paligid po natin dahil po meron na pong cloud o meron na pong usok. So kaya hindi po natin makita yung paligid o yung paligid natin, yung mundo natin, hindi na po natin makita. So ang worry daw po ay katulad sa salamin na malabo para hindi mo makita yung pagpapala ng Panginoon. So kapag meron pong cloud doon po sa ating mga mata, hindi na po natin makita. So kaya yung worry, sabi ng salita ng Diyos, ay palitan po natin ng panalangin. Sabi ng salita ng Diyos, wag po tayong mag-worry. Kasi inaalis po nito yung paningin natin sa Diyos. Pinalalabo nito yung paningin natin sa Diyos. Kung kaya't hindi na po natin nakikita yung mga pagpapala ng ating Panginoon. At hindi lamang po yung ating mga mata, pinalalabo din nito yung ating pandinig. Dahil meron pong gustong ipahayag ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po ng kanyang salita, do not worry about what you eat or drink. Don't worry about what clothes you are going to wear. You are worthy than birds. God will take care of you. God is willing and God is able to take care of you. Kaya worry will distract you. Worry will pull your focus from God and His power. So kapag nagbo-worry tayo, inilalayo po yung paningin natin sa Diyos at dinadala yung paningin natin dun sa mga problems at mga pains ng buhay. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Resolve our anxiety. Resolve our worries. Resolve our anxiousness. But let us focus our eyes to God. Sa halip na mag-worry tayo, mag-pray po tayo. So why we pray? We pray because God is bigger than our worries, bigger than our problems. Bakit po tayo nagpe-pray? Because Jesus tells us not to worry because in God's eyes, we are more precious to Him. Why we pray? Because prayer is more healthy than worrying. So kaya ito po yung sinasabi sa atin dito ng salita ng Panginoon. Tayo kanyang mga kaibigan, inire-reveal niya sa atin yung mga bagay na gusto niyang mangyari sa atin na inihayag po sa kanya ng kanyang Ama na nasa langit. Pangalawa, what we pray. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7, humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that He may exalt you at the proper time, casting all your cares on Him because He cares about you. Hindi ka ba natutuwa sa salita na ito, sa pahayag na ito ng salita ng Diyos? Nang sabi
dito, He cares for us. Kinakalinga niya tayo, inaaruga niya tayo, nagmamalasakit siya sa atin. So ako po, totoong nagagalak sa katotohanan ito, na ako ay iniingatan, na ako ay kinakalinga ng ating Panginoon. Siya handang makinig sa ating mga panalangin. Ang sabi nga po niya, anuman ang inyong hilingin sa panalangin. Anuman ang inyong hilingin. Maniwala tayo na natanggap na po natin ang kasagutan sa mga panalangin ito. Ang sabi po dito, whatever you think, you ask when you pray. Ano po ba yung mga panalangin na sinasabi dito, na sinasabi po na hilingin? The things you ask, whatever things you ask. Sabi dito, yung mga bagay na hinihiling natin, ang sabi po sa atin dito ay matatanggap natin. Bakit? Kung tayo daw ay nananalig, ay tiyak na matatanggap natin yung mga bagay na hiniling po natin sa Panginoon. So, pero ang problema po ay hindi po tayo nakakatanggap sa Diyos. Kasi kung humihingi man tayo, ay mali po ang ating mga motibo. Kaya bago po tayo lumapit sa Panginoon, siyasatin muna natin yung ating mga sarili. Dahil alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na hihilingin natin bago pa tayo lumapit sa Kanya. Diba? So ang problema natin, humihingi tayo at nakakatanggap tayo, pero ang problema pa po natin, hindi naman tayo marunong magpasalamat. Sabi po ng salita ng Diyos dito, manalangin tayo ng may pagpapasalamat. Di ho ba? Blines na nga po tayo ng Panginoon. Di ho ba? Yung hangin na hinihinga natin. Biro mo tayo, charge ng Meralco ng napakalaking konsumo natin sa kuryente. Ngayon nga, marami tayong binayaran. Yung iba umaabot sa 10,000 yung charge sa kanila ng Meralco. Di ho ba? So yung ginagamit nating kuryente may bayad, pero yung hinihinga nating hangin walang bayad. Libre araw-araw na yung hangin mas mahalaga pa yan sa kuryente. Mabubuhay tayo kahit walang kuryente. Di ho ba? Pero hindi tayo mabubuhay ng walang hangin. Pero inaalaw ng Diyos na yung hangin ay umihip. Yung hangin po ay nandiyan, hindi po inaalis ng Diyos. Pero ilan po ba sa atin dito ang natutong magpasalamat? Simpleng bagay lamang po yun. Lalo na kung doon sa mga malalaking bagay na natatanggap natin. Marunong ba tayong magpasalamat sa Diyos na nag-bless at nagpala sa ating mga buhay? So kung babalikan po natin yung salita ng Panginoon, marirebuke po tayo ng salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang, marami po sa atin ang hindi marunong magpasalamat. Diba? Kung yung anak mo hindi marunong magpasalamat sa iyo, matutuwa ka ba nun? Di ba? So yung mga anak natin, sila po yung mga grateful sa atin kasi alam nila na inaruga natin sila, pinalaki natin sila ng tama at dinala natin sila sa tamang daan, no, sa tamang landas, lalo na nadala po natin sila sa pananalig sa Panginoon. So kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay matutong magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga yung prayer natin kasama doon yung thanksgiving. Di ba? Kasi yung prayer, yung pananalangin po, laging may kaakibat yan na kasagutan ng Diyos. So I believe na dinirinig ng Diyos yung ating mga panalangin. Kaya naman, araw-araw meron tayong pasasalamat. Diba? Araw-araw na nandun yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos ay laging gumagawa sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pinababayaan. Kumakain tayo, kung minsan hindi lang 3 times a day, meron pa tayong milk tea kung minsan sa gabi. Biro mo, makikita natin dyan sumusobra at umaapaw yung pagpapala ng Panginoon. Bakit hindi tayo marunong magpasalamat? Yun po yung problema natin, yung ating attitude sa Diyos. Pero kung tayo po ay susunod sa salita ng Panginoon, na sinasabi po sa atin ang salita ng Panginoon, na yung lahat ng bagay sa panalangin ng may pagpapasalamat. Sabi po sa atin dito ni Apostle Paul, hilingin natin ang anumang bagay na maibigan natin. Di ba? Sabi ng salita ng Panginoon na tayo ay, kapag tayo nananatili sa kanyang salita, anuman ang hilingin natin ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin. So yun po yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, manalangin tayo ng walang patid. So kaya bilang mga anak na grateful sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, nandun po yung pagpapasalamat natin. Kapatid, ipagpasalamat mo yung mga bagay na natanggap mo sa Diyos. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa lahat ng ating mga pangangailangan. So kaya nandun yung prayer, supplication, intercession, thanksgiving. So ito po yung mga panalangin na sinasabi ng salita ng Diyos na ginagawa po natin kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon. At ang ikatlong bagay po na sinasabi sa atin dito, prayer affects our whole person. Sa pamamagitan ng panalangin, naapektuhan po ang ating buong pagkatao. Alam natin, ang panalangin po ay napakahalagang bahagi sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Sabi ni Martin Luther, to be a Christian without
without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Mahalaga po yung panalangin dahil sabi niya, ang panalangin ay katulad ng paghinga. Pero alam natin na tayong mga Kristiyano, sometimes may mga puzzle po sa atin pag pinag-usapan po natin yung panalangin. Lalo na pag binasa natin yung Matthew chapter 5 verse 8. Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for our Father knows what you need before you ask Him. So, isa po ito sa mga struggle natin pagdating po sa pananalangin. Kasi may mga katanungan po tayo. Sinasabi natin, kung alam na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, bakit pa tayo magpe-pray? Di ba? Bakit pa tayo mananalangin? So, ano pang use ng panalangin kung alam na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan? Bago pa tayo lumapit, alam na ng Diyos yung ating hihilingin. Bago pa tayo lumapit, alam na ng Diyos ang ating mga panalangin. At naririnig po natin itong punto na ito, lalo na doon sa mga taong nakakaalam ng talatang ito. No, ito pong Matthew 5 verse 8, na alam nila yung verse na ito na sinasabi nila, alam na nga ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Bakit pa tayo magpe-pray? Diba? So ito po yung conclusion nila. Dahil alam na ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin, bakit pa tayo magpe-pray? So hayaan na po natin yung mga pag-iisip ng mga ganitong tao na alam natin, dahil ganito ang kanilang pag-iisip, limitado lang ang kanilang kaalaman patungkol sa panalangin. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patid. Sabi ng salita ng Diyos, kapag tayo nananalangin, matatanggap natin yung lahat ng mga bagay na hinihiling natin. Mark 11:24. So kaya, ano ang sinasabi sa atin dito ng salita ng Diyos? Pinipigilan ba tayo na huwag manalangin? Bakit sinabi ng salita ng Diyos yung Matthew 5:8? Sinasabi ba neto na huwag na tayong mag-pray? O ini-encourage lalo tayo neto na magpatuloy po tayong manalangin? Kasi kung nakikita po natin yung kapangyarihan ng panalangin sa ating mga buhay, I believe yung kapangyarihan ng panalangin sa ating mga buhay ay patuloy po tayong babaguhin ito. Kaya nga sabi ng Panginoon pray without ceasing. Manalangin tayo lagi. Lagi tayong manalangin. Lagi nating i-approach ang Panginoon sa panalangin. Sabi ng mga alagad, Lord, teach us how to pray. So ganito po kahalaga ang panalangin sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi alam natin, ang panalangin ay merong kapangyarihan. The prayer of a righteous man is powerful. Powerful and effective yung panalangin ng isang taong matuwid. So kaya may kapangyarihan yan sa ating mga buhay. Binabago po tayo nito. Yung attitude natin sa paglapit natin, yung attitude natin sa ating buhay ay meron pong ginagawa yung panalangin sa atin. Kaya wag po tayong manghinawa. I believe na kapag patuloy tayong nagpe-pray, ang Diyos ay merong ginagawa sa ating mga buhay. Naalala ko po nung ako'y bata pa, meron po akong gustong-gustong laruan noon. Talagang pag nakita ko yung laruan na yan, gigil na gigil ako. So, doon pa kami sa Pasay noon nakatira. So, lagi kong pinupuntahan yung tindahan na yon sa may Pasay Commercial Complex. Yung Pasay Commercial Complex sa Libertad. So, ang ginagawa ko para makita ko lang yung laruan na yon, umuupo ko doon sa may malapit doon sa may istante at lagi kong tinitignan yung laruan. Parang turo laway na ako. Sana yung laruan na yan mapasa akin na. So, pag uwi ko ng bahay, sasabihin ko sa tatay ko, nanay ko, ang ganda naman ng laruan na yun. Talagang sana mapasa akin yung laruan na yun. So, tumatagal yung panahon. So, iniisip ko, alam naman ng nanay ko at tatay ko na gustong-gusto ko yung laruan na yun. Bakit hindi nila binibili para sa akin? Iniisip ko bakit hindi nila binibili para sa akin? Alam naman nila na talagang tululaway ko doon sa laruan na yun Pero bakit hindi nila binibigay sa akin? Hindi nila binibili yung laruan na yun para ibigay nila sa akin. Alam nyo, doon ko po naisip na, kasi nung bata pa ako, meron akong problema sa attitude. Yung attitude ko, may attitude problem po ako noon na kapag gusto kong makuha yung isang bagay, naglulupasay po ako. Naglulupasay ako sa lupa, iyak ng iyak, na hanggat hindi ko makuha yung gusto ko, yung bang iyak ako ng iyak, So kaya, naisip ko na bakit kaya ayaw ibigay sa akin ito ng aking mga magulang. So naisip ko na siguro meron silang gustong ituro sa akin. Meron silang gustong mabago sa aking attitude. Meron silang gustong ayusin sa akin. Sometimes, ang Diyos merong ginagawa sa buhay natin dahil gusto niyang ayusin po yung ating karakter. Yung karakter natin, yung attitude natin, yung pananaw natin sa buhay. Gusto niya tayong maging holy, blameless, and without wrinkle. Gusto niya pong maging flawless tayo. Habang nandito pa po tayo sa lupa, dumadaan po tayo sa paghuhubog
ng Panginoon. Kaya inaalaw niya na kung minsan yung mga panalangin na hinihingi natin sa Diyos, kung minsan ito po ay na-delay ng panandalian dahil meron siyang itinuturo sa buhay natin. Katulad ko ako noon, nagtatantrum, may problema ako sa aking pag-uugali na ine-expect ko sa mga magulang ko na ibe-bless nila ako, pero hindi po pala, tumatagal kasi meron po akong problema sa aking attitude. Hanggang isang araw po na nung lumalaki na ako, no, na medyo nagiging mabait na ako sa aking mga magulang, one time, yung nanay ko, yung bibigay siya ng pera, ito, bili mo yung laruan mo na gusto mo. Doon ko naisip na, kaya pala nila ginagawa yon kasi gusto nila akong turuan. Na yung aking pag-uugali ay maging maayos. Kaya naman nila akong i-bless. Pero mas maganda na maturuan po tayo yung ating attitude, yung ating pag-ugali muna yung aayusin. Kasi kung ibinigay kaagad yon, laging ibinibigay sa akin ng mga magulang ko yung gusto ko, magiging spoiled po ako. Lalaki ang aking ulo. Lalaki yung aking ulo at magiging isang batang matigas ang ulo. Diba na lahat ng gusto ay ibibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. And I believe ang Diyos po natin ay hindi ganon. I believe ang Diyos ay patuloy na meron pong itinuturo sa atin. Gusto niya na tayong i-bless, salangin natin. Alam niyo, natutunan ko po yan doon sa isang pastor na habang nagpipreach siya, meron pong sinabi yung pastor, no? Sabi po nung pastor, we don't pray to change God's mind. We pray to let God change our hearts. Pinakamahalaga po sa Diyos yung laman ng ating mga puso. Kung tayo ho ay hindi pa po ayos, I believe patuloy po tayong aayusin ng Panginoon. Sabi nga, marami po ditong bago, pero marami pa po ang hindi nagbabago. Pero kung hindi ka pa nagbabago, I believe ang Diyos ay merong gagawin sa buhay mo para baguhin ka dahil merong napakagandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ganyan po ang kanyang ginawa sa kanyang mga lingkod. Tinuruan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Hinubog ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Alam natin si Peter, isa po siya sa mga alagad ng ating Panginoon na very hot-tempered. Pero nung siya po'y tinuruan ng Panginoon, si Pedro po ay naging isang submissive, naging isang humble na tao. Siya nga po ay pinatay. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat na patayin katulad sa pagkamatay ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, baliktad ang pagpapapako sa kanya. So ganun po, tayo po ay hinuhubog ng Panginoon. Tayo po ay inaayos ng Panginoon. Sabi nga po ng salita ng Diyos, that if any man is in Christ, he is a new creation. The old things has passed away and then the new things has come. Antayin po natin, I believe ang Diyos tatapusin niya yung mga bagay na pinasimulan niya sa ating buhay at tayo po ay magiging isang dalisay, tayo po ay magiging isang precious jewel na kung saan po ay pwedeng-pwede na po tayo ma-display ng ating Panginoon dahil po tayo ay kanya nang nahubog, tayo po ay kanya nang naayos na yung ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. So kaya pagpalain po tayo ng salita ng Panginoon sa oras na ito, and I believe sa atin pong patuloy na pananalangin, ang Diyos ay patuloy na merong ginagawa sa atin. Huwag tayong manghinawa sa ating prayer shield. Magpatuloy po tayo sa ating mga pananalangin. No, huwag po tayong manghinawa. Alam nyo, every night ang prayer ko, ang CGBC ay magpatuloy sa pagpe-pray. No? Kung abutin man tayo ng 1 taon, 2 taon, patuloy pa po tayong nananalangin. Meron pa nga po tayong countdown, di ba? Binibilang natin yung mga araw ng pananalangin natin. So sana po wag tayong manghinawa, magpatuloy tayo gabi-gabi. Patuloy nating idulog sa Panginoon ang kalagayan ng ating bansa, ang kalagayan po ng gawain ng Panginoon sa Christian Gospel Baptist Church. I believe mga ginigiliw kong kapatid, tayo ho isang araw yung plano ng Diyos para sa atin ay magkakaroon po ng katuparan. Hinihintay mo na ba yung blessings mo? Hinihintay mo na ba yung miracle ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, malapit nang maganap yon. I believe ang Diyos gustong-gusto niya tayong pagpalain. Gustong-gusto niya tayong i-bless. Sinasabi ng salita ng Panginoon, great and mighty things ang mangyayari po sa ating mga buhay sa panahong ito ng 2020. So tayo po ay manalangin, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na sinasabi mo po sa amin kung gaano po kahalaga ang pananalangin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na tinuturuan mo kaming manalangin, tinuturuan mo po kaming lumapit sa iyo araw-araw, sapagkat tunay nga na wala kaming magagawa sa aming sariling kalakasan. Kami lamang po ay nagdedepende sa iyo. Kaya nga po sa oras na ito, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na kami po ay patuloy na mananalangin, kami po ay patuloy na magsasama-sama sa panalangin, sapagkat alam namin kayong ginagawa.
Kaya tunay nga, Panginoong Diyos, na patuloy ka naming pinapupurihan, patuloy ka naming pinasasalamatan. Tunay na ito po lamang ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Patuloy mo pong pagpalain yung mga nakikinig ngayon. Lord, dumating po yung himala sa kanilang buhay. Dumating po, Panginoon, yung mga ninanais nila, yung desire ng kanilang puso, Panginoon. I believe, Lord God, sa oras na ito ay diringgin mo po. Kaya salamat po, O Father. Patuloy po namin kinukumit sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tunay na ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. And the people of God will say, Amen and Amen.